Ako nga pala si First Lieutenant Edencio N. Pulmon Jr., Ordnance Service, Philippine Army. Currently designated as Acting Commanding Officer of Bravo Company 25th IB. Camp Calao, Poblacion 8, Moncayo, Davao de Oro. Nag-report po kami dito. Noong September 2, 2020. And then September 2020, and then nagkaroon muna ng orientation and briefing regarding sa enemy situation hanggang sa kinatan po ako ng order na mapunta ng scout platoon. That was September 16, 2020. And then isa sa mga challenge kasi that time, yung mission kasi namin, yung mission ng batalyon, binigyan lang kami na dapat ma-defeat namin yung Front 33 SMRC December until December 31. And as a platoon leader, malaking hamon sa akin, malaking challenge na ma-encounter yung Front 33, ma-encounter yung Front 33. Ang challenge kasi dun, that time, nung 2020, kukunti na lang kasi yung kalaban. Kaya, ang naging hamon rin sa akin dun is paano namin hahanapin na hindi katulad nung way back, hindi katulad nung 2011 to 2017, 18. So halos makapal pa talaga dito. And then dumating yung hanggang sa nag-report ako dito na yung kalaban namin is kukunti na lang. And then sa sobrang kunti, so mahirapan na kami na maghanap ng kalaban. So yun talaga yung pinaka unang challenge ko dito sa 25th IB hanggang sa napunta ko ng scout platoon. Binigyan kami ng mission. So bago namin na encounter yung Front 33, so nag-operate muna kami ng almost 3 months. Punta ng Kasapa, punta ng North Davao, hanggang sa bumalik kami dito sa Monte Vista. And then hanggang sa nawala na naman yung kalaban, hindi na naman nakita, hanggang sa dumating na naman yung time na pinaprepare kami kasi positive na yung kalaban is nasa New Corilla lang, Santo Niño. New Corilla, Barangay Santo Niño. So December 8. So December 8, binigyan kami ni Istri ng warning order para sa operations nung December 8. Yung mission lang namin kasi yung mission lang namin noon
mag-conduct ambush kasi baka tumawid dito sa ano namin, sir. Baka tumawid dito sa kasi yung kalaban nun, sir, nasa ano na, sir, eh. That time yung kalaban nun nasa 60 IB. So nasusundan ng kalaban, nasusundan ng 60 IB na anong operating troops ng 60 IB, sir. And then yung trabaho namin dun, sir, is mag-ano lang, sir, mag-conduct ambush, sir. Naglubog po kami ng ano, sir, naglubog kami ng almost 5 days. 5 days talaga na nilubugan namin yun, sir. Sige nga, gaano kahirap yung lubog ng 5 days? Medyo mahirap-hirap yan eh. Oo, sir, kasi ano talaga, kumpleto man yung ano, sir, kumpleto yung dala namin, pagkain, tubig, yung halos wala talagang pakitaan sa tao, sir. Nandun lang kami sa malapit dun sa ano, sir, nandun lang kami malapit sa Sapa, sir, kasi yun man yung boundary namin, sir, ng 60 IB na hindi kami tatawid dun, sir, sa Sapa. Pero that time, sir, naririnig na namin sa radyo, namomonitor namin sa radyo na nasusundan na nila yung kalaban, nakikita nila yung trackings until dumating yung time, sir, na nawala dun sa area nila, sir. And then dumating yung time na nawala dun sa area po nila, sir. Hanggang sa nagbigay na naman ng order si S3 na may pinahit sa amin na ano, sir, may pinahit sa amin na target. So that time nagtaka lang kami lahat kasi nakalubog kami ng 5 days. Bakit nung lumakad na kami, sir? Bakit biglang nanghina yung katawan namin? So that time may sign na pala yun, sir, na yung pupuntahan namin is positive. So halos lahat ng tropa, pati yung ibang tropa, sir, akala ko that time, sir, na ako lang yung nangihina yung katawan. So nung tinanong ko rin yung mga tropa ko, sir, sabi nila na, sir, nanghihina rin yung katawan ko. Nanghihina? Yes, sir, nanghihina po yung katawan namin, sir. Okay, Oo, sir. Yun pala, sir, parang sign na yun, sir, na may mangyayari talaga, sir. Papalaban kayo? Yes, sir, na mapapalaban, sir. Kasi hanggang sa pinuntahan na namin yung yung binigay ni S3, ni Sir Lamberto. Hanggang sa may nakita kami na trackings, and then doon na kami nagdahan-dahan po, sir. Sinundan namin ng trackings, mga almost 3 hours po, sir, bago namin hinit po yung target. So in-ensure talaga namin, sir, na kasi yung trackings niya, sir, hindi na siya normal, sir, na tao. So hindi na siya normal na hindi na siya normal na daanan, isang tao, 2 tao lang yung dumaan, sir. So doon na nagduda na talaga kami na that time, sir. Nagduda na kami na ito na talaga yung pinapahit namin. Ito na talaga yung kalaban. Ito na talaga yung mga NPA that time, sir. Hanggang sa nagpa-send po ako ng recon. And then mga after 1 hour siguro, sir. Kasi sobrang ingat nga namin, sir. So 1 hour talaga yun, sir, na recon, sir. Pina-recon namin dun. Yun pala, sir, may naupihan na sila dun, sir. Hanggang sa bumalik yung dalawa, sir. Kinuha rin yung sinundo kami, sir. Nag-briefing kami dun sa area, sir, na may ganito-ganito, may nakaduyan, may baril, nakasandal. So positive talaga yung binigay na info ni S3, yung pinapuntahan sa amin, sir. Hanggang sa 12 dumating 1200, sir, nagdandahan na po kaming gumapang, sir. And then
dandahan talaga gumapang sir para hindi talaga ma-detect sir. Hanggang sa nakapwesto kami ng mga around 14 10 po sir. And then hanggang sa pinisto ko po yung firepower natin sir. So inalign ko po yung firepower hanggang sa nag-command na po ako sir na hinintay yung briefing ko po sir is pag pumutok ako sir, so yun na po yung dun saka lang sila puputok sir pag pumutok na po ako sir. Hanggang sa mag-assault sir, nakatakbo yung iba sir, and then yung hanggang sa nag-assault sir, tapos may naiwan pa na isa sir. So yun po yung na-captured namin that time sir, si AKA Brando sir. And naka-recover po kami ng 5 high-powered firearms po sir. Okay Dahil sa tracking, no? Yes sir, dahil po sa tracking sir na sinundan talaga namin sir, at dalawa lang talaga yung pinarikon ko sir para maiwasan lang po yung compromise po sir. Pero medyo medyo risky kasi yung ganun kuminsan, although ginagawa ng NPA yon, talaga ng tracking ng record na dalawa, pero sa atin kuminsan talagang risky yun kung mahiwalay sila Pero yes, sir. Kailangan gawin Yes sir. Yun, umaga kasi nung time na yun sir Tsaka medyo nasa lang sir, yung layo kasi ng kung saan ako nag-send ng recon sir is almost nasa 250 meters lang sir. Maano man sir, masukal man rin sir. Tapos doon sila nakapwesto sa isang bahay lang din sir. Na doon sila nakapwesto sir. So dalawa yung sinend ko po doon sir. Para i-check lang po yung tracking sir. Hanggang sa dumami na talaga yung tracking sir. And then saka bumalik yung tropa sir. And then nung nakita nila sir na may nakita nila na may nakaduyan, din nasilip nila na may baril sir, saka po sila bumalik muna dito sir. And then saka po kami pumunta po doon sir. Dandahan sir, mag-skirmish sir. Buti hindi sila napansin. Yes sir, na may sumunod sa kanila. Yes sir, kasi yun rin yung mga mga tropa ko rin sir. Mga well-trained rin yun sir. 2 ranger rin yung pinagapang ko rin kasi dun sir. Kaya ganun ka-successful po yung encounter namin that time sir. Kasi pagbalik nyo, pakiulit mo nga, pagbalik nyo, talagang solid, naabutan nyo pa. Yes sir, pagbalik namin sir, kasi malapit lang naman sir. Ay, hindi sila masyadong lumayo pala talaga. Yes sir. Tiningnan lang yung sinundan lang talaga yung tracking sir. Hanggang sa nasilip na nila yung bahay sir, klaro man nila yung klaro nila yung makita talaga nila yung tao na nakaduyan na may nakasandal na M16 sir. So nung nakita na nila doon sir, hindi na sila nagtagal sir. Bumalik na agad sila sir. Hindi naman sila masyadong yung lumayo. Hindi na palayo. Yes sir. Kasi medyo delikado yun, napalayo, dadalawa. Yes sir. Okay Simple yan yung masarap na mga raid. Yes sir. And then ang ano nyo nun, bakit significant yung encounter na yun nung mga panahon na yun? Naging significant kasi yun sir, kasi yung numbers
yung bilang ng front 33 sir is kukunti na lang po sila sir. And then ang hirap po nilang hagilapin, tsaka magaling rin po magtago yung front 33 sir. So dahil lang siguro sa sipag rin siguro namin sir, kaya rin namin nahanap yung front 33. Kaya po namin na-encounter yung front 33 po sir. Kasi talaga kung maganon, hindi mo na talaga pakawalan yan dahil ang hirap nga hagilapin. Yes, sir. So, yun po yung challenge sa amin, sir, na yung front 33 is kukunti na lang, sir. So, mag-disperse lang sila ng sir. Maghiwa-hiwalay lang sila, sir. Mahirap na, sir. Mahirap na hanapin, sir. So, ganun ka, sir. Ganun rin kaingat that time yung front 33, sir. Lupit, yun yung mga main accomplishments kasi ng 25th ng mga panahon na yun, di ba? Yes, sir. Tapos meron ka pa ulit? Meron po, sir, nung sir, 2021, sir. So, a year after? Yes, sir. 2021, February 22, sir. Binigyan naman po kami ng mission, sir, na based sa intel, na may kalaban na naman, may yung April 02 pala, sir. So, nung April 02 naman, sir, the following year, April 02, 2021, na-encounter po namin yung Andoy Platoon headquarters, SMRC. Dito naman po sa, sir, dito naman po sa Malinawon, Mawab, sir. SMRC, para sa mga hindi After po namin yung sir, yung Andoy Platoon Headquarters, Southern Mindanao Regional Committee. April 02, April 2021 po naman po, sir. So, another decisive encounter kasi ito eh. Yes, sir. That time, sir, nung hinaul kami dito sa batalyon, sir, load po kami ng KM 450, sir. Papuntang cruising, sir, cruising papuntang Malinawon po, sir. That time, sir, hindi ko, that time, sir, maulan kasi, sir, kaya hindi rin nakaakyat yung sir. So, nung sir, nung April 02, 2021, nagkaroon rin kami ng operation, sir, na kung saan yung kinukonfront namin is si Andoy Platoon Headquarters, Southern Mindanao Regional Committee. Nung hinaul po kami dito sa sir, sa batalyon using civilian truck, sir, pinunta kami dun sa LDLC. That time, sir, nagka-aberya po yung sir, nagka-aberya po yung sasakyan. Kailan, sir? Nagka-aberya po yung sasakyan. And then may hinihit po kasi kami, may sinusunod po kasi kami na oras, sir, na dapat makarating kami dun sa area ng 04,400. So malaking challenge rin sa amin that time. Malaking challenge rin sa akin that time. Malaking challenge rin sa amin that time. Kasi nagbigay na naman ng parang sign sa amin na kung saan yung sinasakyan namin na truck, hindi po siya makaakyat kasi dahil sa maulan, and then medyo madulas yung daanan. So without hesitation, nagdesisyon po agad ako na instead na magpakuha ng ibang sasakyan, nilakad na lang po namin papunta dun sa objective.
So nag-start po kaming maglakad around 2300, and then halos yung lalakaran namin rolling terrain pa, paakyat. And then challenge rin yan kasi kailangan namin ma-hit yung objective at around 0400, kasi may kasama rin kasi kami na positive rin kasi yung info na yun. And good thing rin na nangyari dun kasi yung area na yun nalakaran ko na. So hindi na bago sa akin yung area. So nung tiningnan ko sa mapa na pag-ihatid pa kami ng civilian truck doon, so mas compromise pa kami. So yung nagdesisyon na lang ako na lakarin na lang namin sa halip na magpa-rescue kami ng ibang sasakyan para ihatid doon. So nilakad na lang namin. Nagsimula kami maglakad nung 2300 nung 03 April hanggang sa nakarating kami dun sa area ng 0430. And yun po, nag-observe muna kami sa area, sir. And then pinaliwanag muna namin ng konti. Tiningnan namin yung mapa, nag-check map kami hanggang sa mag-agaw liwanag. Saka kami nag-recon, sir. So tatlo po kami na nag-recon, and then tatlo kami na nag-recon, sir. And then tamang-tama lang din pagbaba namin. So may nakita kami na puncho. Pero yung area talaga, sir, tama nga yung sinabi ng tama nga yung tinuro ng mga seniors namin na yung kalaban hindi talaga pumipwesto sa hindi talaga pumipwesto sila sa baba. Kumbaga yung bundok kung patarik, sir, nasa gitna talaga sila. So doon po namin nakita yung yung puncho. And then nag-scare nung makita namin yung puncho, sir, nag-command rin po ako agad na mag-skirmish kami, sir. And then hinintay ko lang po na maklaro talaga yung yung puncho kasi based sa intel talaga, sir, positive rin talaga yun, sir. And then may kasama rin po kami na guide that time, sir. FR. Yes, sir. Pero that time, sir, parang lumural na yung FR, sir, kasi hindi na makita, sir. Pero sa side ko naman, sir, hindi po ako tumigil, sir, na hindi ko po makita yung yung enemy location po, sir. Hanggang sa nag-command po ako sir, na hanggang sa nag-recon po kami, sir. Nakita namin yung nakita ko yung puncho, and then binalikan namin yung FR. Baka tinanong ko rin yung FR, sir, na sinabi ko rin baka yun na yun. Sabi niya wala nang iba, sir, yan na yan, sir. Saka dali-dali po akong sir, kasi nagdali-dali po akong nag-skirmish, sir. And nung nakalatag na po yung tropa ko, sir, sabay volume fire po, sir. And maswerte rin yung kalaban, sir, kasi mabilis. Yung hindi man natin baka hindi niya pa siguro panahon, sir. So nakatakbo rin yung kalaban, sir, pero
nakarecover rin po kami ng 2 baril that time, sir. Tsaka other, sir, other belongings po ng, sir, ng mga kalaban po, sir. Ba't masabi mo na malaki rin yung impact nun at that time? Na yung ganon na hindi naman marami yung recover nyo, pero talagang ilan na lang kasi nun yung kalaban. Ganon ba yun? Yes, sir. Kasi, sir, yung pahirapan na yung time ko kasi, sir, as PL, sir, pahirapan na kasi yung paghanap ng kalaban, sir. Kaya malaki rin yung impact sa unit namin, sir. Kasi nga, yung mga pumapasok dito na kalaban, pahirapan na hanapin po, sir. Malaking impact. Gaano kalaking tulong ng mga former rebels ng mga guide nyo? Sir, malaking tulong ng mga guide, sir. Kasi well-versed sila. Alam talaga nila yung alam nila yung terrain. And then as PL, nasa sayo na lang din, sir. Nasa sayo na lang din na siyempre pag binigyan ka ng guide at positive talaga, sir, at pinagkakatiwalaan na nila, sir. So as PL, so dapat pilitin mo rin talaga, sir, bigay mo yung best na makita mo talaga, sir, kasi nandiyan na yung sir, nandiyan na yung E1 info talaga sir. May guide talaga, sir. So nasa platoon leader na lang, sir, kung hahanapin niya ba talaga kung hahanapin niya talaga, sir. Kasi kung hindi mo sobra-sobrahan kasi yung initiative mo niyan, hindi ka rin makaano kahit may former rebel ka na guide, di ba? Yes, sir. Kailangan pa rin na initiative tsaka Yes, sir. Kailangan talaga, sir, yung sipag talaga, sir, na wag tumigil, sir, hanggat hindi nahahanap, sir. Kasi nakikita ko naman, sir, yung mga binibigay rin kasi sa akin na guide, sir, halos kasi, sir, positive talaga yung sir. Positive talaga yung binigay sa akin na guide, sir, kasi isa yun sa tinulugan rin nila dun, sir. Tsaka pinagkakapihan nila, sir. So yung intel natin, sir, magaling rin talaga yung intel natin that time, sir, na pinamunuan ni sir, ni Major Damasco ngayon, sir. Israel Damasco po, sir. Ano ang feeling ng PL nakadalawa ka na kaagad na although matindi na dinaanan mo sa Albarca at saka Marawi, pero ito kasi sarili mong mundo na to, ikaw na talaga, yes, ito eh. Anong feeling nun? Yun yung sir, yun yung malaking challenge sa akin, sir, kasi yung mga senior officers ko, sir, yung mga seniors ko, sir, alam na nila na ito yung experience ko from Albarca, Marawi. So yung tiwala rin nila sa akin, sir, malaki, grabe rin yung tiwala nila sa akin, sir. Malaki yung tiwala nila sa akin, sir. Kaya, that time, sir, napipressure din ako. Kasi, sa tiwala rin na binibigay nila sa akin, sir. Pero nung umiscore ka na, pwede na? Nung umiscore na po ako, sir, sabi ko, sir, hindi ko naman sir, kasi sabi ko, sir, nagtrabaho lang po ako ng maayos, sir. Maayos. Yes, sir. Gold Crosser ka nung una? Yes, sir. Yung first encounter? Yes, itong sir. Pangalawa, hindi na? Gold Cross po, sir. So, double Gold Cross ka na? Yes po, sir. Yan eh. Yes, mga ganyang banat ng mga company commander eh. Yes, sir. Itong dalawang encounter mo rito, Gold Cross. Ano lang, sir, yung sa Malinawon lang po, sir. Sa Malinawon lang, sir. Sa Santo Niño, sir. Santo Niño, New Corilla, sir. Yan. Yung sa Albarca, sir, doon po yung isang Gold Cross sa Albarca. Sir. Albarca. Ngayon na natatamasa na yung kapayapaan dito, na nakita mo kasi ng the worst. Kita mo na Albarca, the worst. Marawi, the worst. Pagdating mo dito, medyo pahirapan pero natumbok nyo pa rin. Pero ngayon kasi CO ka, na dito? Insurgency free na ang Davao. Yes, sir. Insurgency. Anong feeling mo ngayon as CO na
You have seen war and peace. Yung insurgency free dito, sir, hindi naman po natin rin to makakamit, sir, kung hindi rin po sa nagdaan na mga officers dito, sir. And nagkataon lang, sir, na tayo lang kami lang po yung nagtuloy sa mga nasimulan na mga snappy na dumaan dito sa 25th IB po, sir. So sa ngayon, sir, as a insurgency free, yung trabaho kasi namin, sir, is more on sustainment na lang, sir. Binabantayan pa rin namin yung mga boundaries namin, sir, sa Agusan. Binabantayan namin na yung boundaries namin, sir, is sa Davao Oriental. And then dito sa Compostela, sir, sa Davao Oriental. And then dito sa Moncayo, sir, is binabantayan namin, sir, sa Agusan, sir, na hindi makapasok yung kalaban. Happy to serve ka naman ngayon dito. Yes, sir. Masarap pa lang, sir, masarap pa lang maging insurgency free yung isang province kasi wala kang iniisip, sir, na pressure, sir. Yung sustainment na lang po, sir, sa mga people's organizations natin, sir, sa mga FRs, and then sa mga stakeholder natin, sir, sa mga critical infrastructure na sinisecure natin, sir. So, yun po yung sir, yun na lang po yung yun rin po yung isang trabaho. But hindi pa rin po tayo sir, hindi po rin po tayo nagpapabaya sa sir, sa dito sa area ng 25th IB, sir. Lalong-lalo na sa Bravo Company. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-maintain natin, tuloy-tuloy pa rin yung operations natin, sir, na tuloy-tuloy pa rin yung pagpa-operate po ni CO po, sir, dito sa area namin, sir, sa 25th IB, sir. Maraming salamat, June. Yes, sir.